Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Which is Yes. L-O-V-E. Yun eh, kaya nga kayo nagpakasal because you love one another. When they are reasoning out, that is not rebellion. Dito lang kung saan kaibigan ang bawat tahanan. Only here, where we have one love, One family. One God, as for me and my house. Handling finances ang kadalasang nagiging ugat ng misunderstanding sa family. Ay, oo nga. Kasi basta pag pera na ang pinag-usapan, minsan wala nang ang asa-asawa at nakapagbibitiw pa ng masasakit na salita. at dahilan sa pera, ay mayroong mga pamilya na nauuwi sa pagkasira at hiwalayan. Paano nga ba natin ito maiiwasan? Yan ang pag-uusapan natin mismo ngayon. Paano ba talaga ang tamang paraan ng financial management? Sino ba talaga ang dapat humawak o mamahala nito? Yan at marami pang iba po ang ating pag-uusapan tungkol sa tamang pag-iingat ng pera. Dito lamang yan, where we have one love, One family, One God. as for me and my house. At ngayon kaibigan, para po sa dagdag kaalaman po natin sa pag-iingat ng pera, panoorin po natin ito. Sa biblical point of view, faith plus work. Ako faith, siya yung work. So yung work niya, kinakailangan magtipid, kinakailangan dagdagan ng income sa iba't ibang kaparaanan. Kasi kung hindi nga naman pagkasama yung faith plus work, ito yung magiging maganda sa isang pagkasama ng mag-asawa. Sa aming buhay, siguro kami weekly lagi nag-grocery. Lagi kami may binibili. Pero nakikita namin, yung aming ginagawang yun yung pagpapala ng Panginoon para sa amin. Kaya para sa amin po, ang pera hindi problema yun eh. Ang problema sa pag-uunawaan. Kasi dapat ang mag-asawa nagkakaunawaan sa pera. May kanya-kanya kasi kaming prinsipyo sa pera. Pero sabi ko kasi kanina, hindi namin pinag-aawayan ng pera in relation sapagkat pag aming pinag-aawayan ng pera, magkakaroon kami ng hindi magandang halimbawa para sa iba. Sabi ko sa asawa ko at sa mga tao, ibabalik natin ang para sa Panginoon upang lalo tayong pagpalain ng Panginoon. So yun ang sikreto at alam ng asawa ko, magbigay ka sweetheart ng konting story nung ikay nagbalik ng ikapo. Actually, I'm working in a company as a finance manager. Ngayon, sinabi ko yung tungkol sa tithing. At ang sabi nga nung iba kong kasama na hindi Adventist pa, sabi nila, Ate Ellie, magbibigay ako ng para sa ikapo. At yun nga ang ginagawa ko. At sa aking sarili, dito sa business namin, hindi ko na kinekwenta, di ba, ang ikapo ay para dun sa kung magkano tinutubo mo. Pero pagka ako'y nagbigay ng para sa Panginoon, alam ko naman na ito ay lahat ng pagpapala ay galing sa Panginoon, kaya dapat ay ibibigay ko din sa Kanya yung dapat na ibigay. Kasi ang prinsipyo ng pagbibigay, the more you give, the more blessing you receive. Yun ang paniniwala natin. Alam ko ninyo mga minamahal, pag nagbalik, bibigyan ng Diyos ng doble yan. Hindi pinag-uusapan ko ng relihiyon eh. Ang pinag-uusapan dito kung ano yung puso mo. Kasi pag ang puso mo ay buo ang relasyon mo sa Panginoon, anuman ang uri ng pananampalataya mo, pag-aari tayo ng Diyos, ibabalik natin ang para sa Kanya at ibibigay naman ng Diyos sa atin yung para sa atin at magiging maligaya tayo. Ayan kaibigan, nakita mo talaga na financial management ang pinagmumulan kadalasan ng problema sa tahanan. Pero hindi na namin masyadong tatalakayin yun. Doon na tayo sa solution. Steps in finding ways to address this seemingly perennial problem in the home. Ang unang mababanggit ko ay, syempre, spiritual advice. It says in the Bible in Genesis 22:14 that the Lord is our provider. Sabi nga sa Hebrew ay Jehovah Jireh. Na gaano man kalaki o kaliit ng problema natin financially, we always have the provider. At sa Deuteronomy 18:8 na it is the Lord who give us power to get wealth. Kaya yung profession mo, yung business mo, yung kakayanan mo, capacity to earn, to have large or small income, I believe that comes from the Lord. Ayan. Napakaganda ng iyong sinabi na lahat ng property natin, mahalaga yun po sa pamilya, mga kaibigan, na ma-acknowledge natin na ang ating mga tinatanggap
na blessings ay galing sa Panginoon. Pero paano nga ba i-manage itong finances natin, mga kinikita, no? Nabasa ko sa isang article na mahalaga daw dahil nga ngayon, ang reality, no? Right. The reality is, too few families ang umuupo At para pinag-uusapan. pinag-uusapan, gumagawa ng budget ng pamilya. So, since we are talking about income, let's start with the numbers. Okay. Okay, start with the numbers. Ngayon, sa pag-upo natin, lalatigit sa mag-asawa, ano po? Pag-usapan nila, dapat alam ng mag-asawa kung magkano ba yung kinikita nila. Yun ang first. Dapat malaman nila dahil out of that income, doon nila, yun ang ima-manage nila di ba? Right. Pero ang nakalulungkot nga lang, yung iba, hindi nila alam kung magkano yung kita. So, openness, yung transparency, para alam nila kung saan iikot yung budget. How can you start with numbers kung puro zero ang makikita mo? I don't think. Tita Ding, ano ba yung, saan ba dapat talaga tayo mag-focus? Sa income o dun sa expenses? Pareho yun. Pareho. Oo. Kasi, ibig sabihin, meron akong tatlong S. S's. Okay. When you save, that's the money that's for your future. And then, when you share it, that's the money that you use to bless others. Okay? And then the last is, dun sa natira dun sa iyong na-save at na i-share, that's the money that you are going to spend. That's for your expenses. So, sabi mo kanina, alin ang Dapat mag-focus. Yeah. dapat mag-focus tayo? Right. Dun sa ating income, or o dun sa expenses? ating Right. expenses? Pareho. Pareho. Parang Kaya dapat we may focus. consider. Oo. Pero Kaya gusto nga- ko yun, ano? Ano ang sabi mo? Save, Yeah, that's for future. yeah, share, Okay? and then, Share and then spend. spend. Na ano ko din yun, nag-attend ako ng isang seminar about yung sa family, ano? Pinag-usapan yung family finances. Ang una pala dapat natin gawin, saving. Yes. Kalimitan, okay, aalisin yung lahat ng mga expenses at kung may matira, doon pa lang magsisave. So, mas maganda pala unahin na merong talagang savings ang family. Baka kasi yung iba kaibigan ay tatlong S din, no? Spend, spend, and spend. Posible. Kaya, Right. Nikki, at the end of the month, ang dami pang days, wala nang pera. Kaya ako naman natanong po kanina yon saan magfo-focus. Kasi for the past years, kami mag-asawa, we're always looking where to cut. Budget cut. But this year, 2013, hindi ko alam sa iyo kaibigan kung makakatulong din sa ito. We tend now to focus on the income. Dati kung ano tatanggalin, ngayon, sa income na kami nakatingin. Kasi wala ka na talagang pwedeng matanggal for survival na lang. How to improve your income, how to increase your income, doon naman ang focus namin for 2013. Kung hanggang ganun na lang, ang iyong income, you have to cut back on your spending. Kasi dapat hindi na madagdagan yung mababawas. Hindi na dadami yung mababawas. So when you cut back on your spending, think of something that you can give up. Like, wala nang internet, wala nang pag-hire ng mga video. Fast food. Fast food, wala nang going out. Kumain na lang kayo sa bahay. You have to give up some things. Pero ang iba kasi, they don't want to cut back on their spending for convenience sake. Yeah. Yeah. Pero ang isang napansin ko pa and observation, 'di ba tayo yung family, meron tayong mga project na gusto nating That's true. maabot. Ang problema minsan, marami tayong project, pero kokonti naman yung income natin. Yeah. Ang tendency, pupunta tayo sa, yung ibang mga tao, may mga credit cards. Yeah. Overspending. Right. Overspending na pati. Overspending na. Well, speaking of credit cards, yung matindi yung usapin. Hindi ko alam sa iyo, kaibigan, kung ilang credit cards meron ka. Nung nasa ibang bansa pa kami, sa UK,
Grabe, dating yung credit cards. Nakasampung credit cards ata kami. Pero nung nasa Japan na kami, isang credit card na lang at natuto na kami na every pay, bayad ka agad yun. Pero dito sa Philippines, mukha atang we're starting all over again. Ano pong mapapayo niyo, Tito Deng, sa credit cards? Mabalik pa rin ako dun sa cutting back on your spending. Okay. Kasi, ibig sabihin, there are some things that you really don't need. But when you have a credit card, you're tempted. Kasi, you don't have the cash, but there is a promise that you will receive it in the future. Kaya, you tend to buy things na on impulse. So, ingatan natin yon kasi we have to cut back on the spending kasi para yung ating income, wag na lalong lumiit. Kasi hanggang doon na nga lang yun eh. So, paano mo palalakihin yun unless na may another work ka. Pero sa atin, if your income is this, you need to cut back on things na hindi na mabawasan. Yung patayin ng ilaw. O, bawas ka sa electric bills. Patayin mo sa ilaw pag wala ka sa Mga room. electric fan. Yung mga faucet. Huwag natin pabayaan. Mag-toothbrush, nakabaso ka. Huwag kang basta tuloy-tuloy. O, mga ganon. We Mga cut back on practical. our spending. And other advice on being economical. Yeah, tama yun na, di ba, may sinasabi na live within your means, live within your income. Dapat well-defined sa mag-asawa kung alin talaga yung mga priorities nila. Minsan, bira na lang, kung ano lang makita, punta ng mall, kung may sale, sige, sale naman. Bili ng bili. And then, at the end of the day, sabi, ay, bakit ko ba binili yun? Dapat pala hindi. Out of impulse, yung Yeah, sinabi ni impulse Tita buying. Deng kanina. So, we should know our priorities. True. Okay. Alin ba ang priorities But natin? when we talk back about credit cards, there's a wiser way of using it. Minsan ginagamit namin credit card namin pag merong mga offers, okay? O kaya yung mga zero interest na kayang-kayang bayaran. O yung may mga rewards. Pero yun nga lang, we should be mindful of the implication of that one na wag naman sanang sumobra. Ngayon, pag-uusapan natin, kaibigan, mamaya sa aming pagbabalik, ang tamang budget allocation, hindi lamang sa family, sa education, maging sa ating pakikitungo sa Panginoon. We'll be right back after this break. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Alam ko po na nakaka-relate kayo sa pinag-uusapan po namin ngayon sapagkat ito po ay may kinalaman sa pananalapi at lahat po tayo ay humahawak at gumagastos po tayo sa araw-araw. Kanina po pinag-uusapan namin dito ang tungkol sa papaano ba ikakat yung ilan sa mga expenses para tumaas yung ating income at makasave po tayo. Ano po para sa ating mga priorities. At ngayon naman po ay pag-uusapan namin, Nikki, yung tungkol sa Right. allocation of funds. Okay. Kaya saan ba talaga at alin ang dapat unahin sa allocation? To be honest, kaibigan, I'll be sharing from my experience. Pag natanggap na namin yung sweldo namin mag-asawa, combined na yon, we immediately right away take out 10%. Saan namin natutunan yon? Nasa Bible kasi yon. Na in Malachi 3:10, we call that tithe. 10% is for the Lord. Sa Kanya yon at ginagamit yon for a specific purpose. Nung panahon ng Old Testament para sa mga Levites and priests. Ngayon sa panahon ngayon ay para sa mga pastors o siguro sa inyo ay yung pare o vicar at sa mga gospel workers and missionaries. Kasi ang pinag-uugatan lang talaga ng mga discomfort, okay, and misconceptions and misunderstanding ay pag naiba yung priority natin.